Dominant Protector. Credit to the author. 5,901-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tio Lee, hindi ako sigurado kung kaya kong gumawa ng recovery pill. Sabi ni Kuya Lee, nasa iyo raw ang formula ng pill para sa recovery pill. Maaari mo bang hayaan muna akong tingnan ang mga partikular na nilalaman ng formula ng pill? Humarap si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi mahalaga kung sino ang nagmungkahi nito, hindi papayag si Terence. Gusto niyang tingnan ang recipe, at gagamitin niya ang Shenong Cauldron para magsaliksik tungkol dito. Handa na si Zayden para dito. Kinuha niya ang isang balumbon at iniabot ito kay Terence. Ito ang recipe para sa pampagaling na gamot. Pamangkin Linford, pakiusap, kunin mo na. May iniwan na akong kopya rito, kaya itago mo itong mabuti. Hindi ko matatanggihan ang regalo ng nakatatanda. Salamat, Tio Lee. Hindi sinubukang magpanggap ni Terence, tatanggapin niya ito kung sakaling makita niya ito. Hindi mahalaga kung magtagumpay siya o hindi, ang recipe ay kanya pa rin. Kailangan lang niyang tanggapin ito. Matapos tanggapin ang pergamino gamit ang dalawang kamay, agad itong binuksan ni Terence para tingnang mabuti. Gaya ng inaasahan, ang mga pangunahing sangkap at iba pa ay eksaktong kapareho ng sinabi sa kanya ni Zio. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang tiyak na dosis. Maya-maya, itinago ni Terence ang recipe at ngumiti. Tio Lee, ngayon ko lang nakita ang recipe ng Pildores na ito. Sa masusing pagtingin, nararamdaman ko na maraming malalalim na misteryo dito, kaya kailangan ko itong balikan at pag-aralan ng mabuti. Sa ngayon, imposibleng pinuhin pa ang Pildores na ito para sa paggaling. Ikinumpas ni Zayden ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang, maaari mo itong pag-aralan hanggat gusto mo. Sa katunayan, matagal na akong nasugatan, kaya walang dapat pagmamadaliin. Hindi mahalaga kahit umabot ng 1 taon o higit pa. Isa pa, wala kaming dekalidad na mga gamot para sa paggaling o mga gamot para sa paggaling na nasa ika-7 baitang, kaya hindi mo kailangang makaramdam ng anumang pressure. Mayroon ngang peak grade recovery pill at peak grade 7 great recovery pill si Terence, pero hindi siya sigurado kung kaya niya itong gawin. Hindi na kailangang sabihin pa sa kanya ngayon. Huwag kang mag-alala, Tio Lee, nakangiting tumango si Terence. Sasabihin ko sa iyo kapag sigurado na akong kaya ko nang gawin ang tableta, at bibigyan kita ng sagot bago matapos ang subasta. Tumingin si Ramlee kay Terence na parang may gusto itong sabihin, ngunit sa huli, ibinuka na lang nito ang bibig at hindi nagsalita. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, ginamit ni Terence ang dahilan na bumalik para pag-aralan ang recipe at tumayo para umalis. Sumunod din si Ramlee at umalis. Pinapante sila ni Zio sa pinto at bumalik ng mag-isa. Napansin niyang gustong makausap ni Ramlee si Terence, kaya hindi na siya nanatili at hindi na sila inistorbo. Pagkabalik ni Zio, agad na sinabi ni Ram kay Terence, Terence, hindi mo sinasabing gagawa ka ulit ng tableta ng mag-isa, di ba? Bakit hindi? Nagkibit balikat si Terence. Inaamin kong isa kang henyo sa alchemy. Kaya mo pang gumawa ng yin at yang pill, pero ibang-iba ang recovery pill. Kahit na kaya mong gawin ang 3 bagay ng sabay-sabay at gawin ang trabaho ng 2 tao, imposibleng ikaw lang ang gumawa ng recovery pill. Seryoso ang ekspresyon ni Ramlee. Pagdating sa pagpino ng pill, kaya niyang gawin ito ng buong puso. Bahagyang ngumiti si Terence. Kung makakayanan mo man o hindi, wala sa iyo ang desisyon. Kung gusto mong makahanap ng makakatrabaho, maaari mong hilingin kay Zio na tulungan kang makahanap. Sa tingin ko dapat mayroong angkop na alchemist sa pinakahilagang isla na maaaring makipagtulungan sa iyo. Hindi nagalit si Ram sa halatang pagtanggi ni Terence at seryosong sinabi, hindi ako nagbibiro sa iyo. Kaya kung gawin ang 3 bagay ng sabay-sabay, pero para mapino ang isang recovery pill, hindi sapat na gawin ang 3 bagay ng sabay-sabay. Ang dami ng isip at zinchi na kailangan ay hindi mo maiisip. Sa tingin mo ba ay magagamit mo ang mga medicinal pills para mabawi ang iyong zinchi kapag nasa kalagitnaan ka na ng proseso? Hanggat may kaunting pagbabago, ang buong pagay ng mga table tasks ay tuluyang mabubure. Ang mas seryoso ay magkakaroon ng mga palatandaan ng pagsabog.
Naiisip mo ba kung gaano kadelikado ang magkaroon ng pagsabog kapag naubos na ang iyong tunay na chi? Hindi masyadong nag-aalala si Terence tungkol sa chi, mayroon siyang espasyong jade na nagbibigay sa kanya ng walang katapusang supply ng chi, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Pero bihira lang sa babaeng ito ang magsalita ng ganito karami, kaya hindi siya maaaring maging masyadong hindi makatwiran. Salamat sa paalala mo, makikinig ako. Nagpasalamat si Terence sa kanya sabay saludo at tumalikod na para umalis. Agad na nagalit si Ramlee. Paano nangyaring ganito ang taong ito? Nilinaw na niya ito sa kanya, kaya gusto pa rin niyang linisin ang tableta ng mag-isa. Hoy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Tinadyakan ni Ramlee ang kanyang paa at humakbang papalapit para pigilan si Terence. Ang kanyang mukha na laging kalmado at payapa ay nagpapakita ng isang mapangutyang ekspresyon. Kumurap si Terence, hindi ba't sinabi kong mag-iingat ako? Salamat sa paalala mo, pero babalik na ako ngayon. May iba pa ba? Natigilan si Ramlee. Gusto niya talagang bugbugin si Terence, pero hindi niya alam kung kaya niya itong bugbugin o hindi, pero wala siyang dahilan para gawin iyon. Nakita ni Terence na wala siyang sinabi, kaya ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumakad palayo sa kanya. Hindi naman mahalaga ang ibang bagay, kailangan niyang bumalik at pag-aralan ang recipe para sa tableta. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatuloy si Ramlee sa paghabol sa kanya. Mabilis na bumalik si Terence sa patio ng Five Elements Chamber of Commerce. Naghihintay sa kanya sina Jonas, Wei Shen, at Marky Jin. Medyo nag-aalala pa rin sila nang hilahin ni Zio si Terence palayo. Maikling ipinaliwanag ni Terence ang sitwasyon, sinabihan silang bumalik na at huwag masyadong isipin ito. Naayos na ang isyu sa Peel Hall, at pinalaya na ang dalawa sa pamilya Zing. Bumalik na sa dati ang lahat, at hindi naman masama ang lahat. Pagkabalik sa kanyang silid, inactivate ni Terence ang mga restriction at kinuha ang Shenlong Cauldron. Ipinasok niya ang recipe sa automatic refining system. Natuklasan ang hindi kilalang recipe ng tableta. May abnormalidad sa pagsusuri. Hindi mabuo ang recipe ng tableta. Pakikumpirma ang katumpakan ng recipe ng tableta. Matagal na nagkalkula ang automatikong sistema ng pagpino ng tableta at sa wakas ay nakarating sa konklusyong ito. Napangiti ng mapait si Terence habang kinukuha ang recipe. Walang dapat siguraduhin, dapat totoo ang recipe. Kakaiba lang talaga ang paggamit ng dalawang pangunahing sangkap. Hindi nakakapagtaka na hindi ito makilala ng sistema. Matapos masigurong walang anumang pagkakamali o kakulangan sa datos, muling inactivate ni Terence ang automatic refining system, ayaw sumuko. Inisip niya kung ang AI system ba ay nag-evolve mismo sa pagitan ng dalawang pagsusuri. Parang katulad lang ito ng tuwing nagpipino siya ng mga tableta. Ibubuod at babaguhin niya ang nakaraang peel refinement para mapalapit siya sa perpeksyon sa bawat pagkakataon. Dahil sa tungkuling ito kung kaya't nakagawa ang mga tableta ni Terence ng napakaraming dekalidad na tableta. Malinaw na magkaiba ang mga recipe ng elixir at paggawa ng elixir. Ang automatikong sistema ng paggawa ng elixir ay walang function na pag-upgrade sa bagay na ito. Matapos mag-aksaya ng isa pang 2 oras, kinailangan ni Terence na tanggapin ang katotohanang hindi niya kayang gawin ang revival pill sa ngayon. Tila magagawa niya lamang ito pagkatapos bumalik si Hanjing at i-upgrade ang sistema. Hanggat magtatagumpay siya ng isang beses, makakagawa siya ng mas maraming katulad na uri ng mga tableta. 5,902. Dahil hindi niya magawa ang gamot para sa paggaling, ang nagawa na lang ni Terence ay itabi ang kaldero ng Shenlong at kunin ang librong binili niya para ipagpatuloy ang pag-aaral. Mabilis na lumipas ang gabi. Boss, libre ka ba ngayon? Pagsapit ng bukang liwayway, maagang pumunta si Shenjin kay Terence, hindi alam ang nangyari. Anong meron? Tanong ni Terence pagkatapos niyang iligpit ang mga gamit niya. Umiling si Shenjin at sinabing, "Boss, hindi naman, sa busy ako." Si Ramlee pala mula sa Peel Hall. Naghihintay siya sa labas ng pinto. Hindi niya sinabi kung sino ang hinahanap niya, pero hula ko hinahanap ka niya. Kaya, pumunta ako para tanungin kung gusto mo siyang pumasok. Sinuri ni Terence gamit ang kanyang pandama sa espiritu at natagpuan si Ram na nakatayo sa labas ng pinto. Kung hindi lang dahil sa pag-aayos nito ng damit, iisipin niya na ang kakaibang babaeng ito ay naghihintay sa labas buong gabi.
Titingnan ko, pwede mo nang gawin ang trabaho mo. Casual na ikinumpas ni Terence ang kamay niya at lumabas ng pinto. Napakamot ng ulo si Shenjin, iniisip na wala namang dapat pag-abalahan sa ganitong kaga. Mas mabuting hanapin na lang niya si Yvonne para mamasyal sa pinakahilagang isla. Tama, mag-iimpake muna ako, pagkatapos ay hahanapin ko si Yvonne Sinclair. Mukhang sasamahan ng amo ko si Ramlee, kaya makakasama ko si Yvonne sa pamimili ng mag-isa. Dahan daw ang naglakad si Terence papunta sa pinto at kumaway kay Fang Ram, nagkataon naman, nasa labas ba si Master Ram para mag-ehersisyo sa umaga. Hindi alam ni Ramlee kung ano ang ehersisyo sa umaga, at ayaw niyang malaman. Diretsyong tinanong niya si Terence, "Terence, pinag-isipan mo na ba? Ang tableta ay hindi mo kayang gawin ng mag-isa, posible lang ito kung magtutulungan tayo." Sabi ni Tio Lee, huwag daw magmadali. Bakit ka nagmamadali? Kumunat ang noo ni Terence at tumingin sa kanya ng kakaiba, at saka, bakit mo pa kailangang makipagtulungan sa akin? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na kung gusto mong pahusayin ang regeneration pill, tiyak na mabibigyan ka ng angkop na kandidato ng pinakahilagang isla. Sabi ni Ramlee nang may prangka na ekspresyon, gusto ko lang makita kung paano mo pinoproseso ang mga tableta. Hindi ba't sinabi mong ikaw ang disipulo ng Diyos ng tableta na si Zhang Liju? Hindi ako handang makipagtulungan sa iba. Hindi alam ni Terence ang sasabihin kaya iyon ang problema. Pero ano ba ang meron sa, bibigyan kita ng mukha, alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, tingnan mo. Sino ba ang gustong makipagtulungan sa pagpino ng mga gamot? Pasensya na, likas akong introvert at mahiyain. Hindi ako sanay na magtimpla ng mga table tasks kasama ang iba dahil mahihiya ang iba kapag nakita nila ako. Hindi ako marunong magtimpla ng mga table tasks, kaya siguradong hindi ako makikipagtulungan sa kanila. Nagkibit balikat si Terence at gumawa ng kwento. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Ramlee at tinitigan si Terence. Ang galing mo namang sabihing introvert. Mahiyain. Pasensya na. Dapat may hangganan ang kawalang hiyaan, di ba? Kinamot ni Terence ang kanyang baba, iniisip na sumobra na siya, pero hindi mahalaga, kayang-kaya ng kakaibang babae na isipin ang kahit anong gusto niya. Gayunpaman, wala talagang masabi si Ramlee. Mayroon din siyang sariling kay-abangan, at hindi niya ugali ang patuloy na makialam. Kumaway si Terence para magpaalam sa kanya. Ayaw na niyang bumalik sa kanyang kwarto. Kailangan niyang pumunta sa subasta ngayon. Malakas ang loob niya, Jade, pero marami rin siyang kailangan. Kailangan niyang maghanda pa. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon si Terence nang walang magawa, Master Ram, bakit mo pa ako sinusundan? Sinabi ko na hindi ako makikipagtulungan sa iyo sa pagpino ng mga pill. Bahagyang namula ang mukha ni Ramlee, tinitigan niya ito ng masama at galit na sinabi, sino ang sumusunod sa iyo? Kung hindi ka sumasang-ayon, huwag. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Naglalakad din ako rito. Huwag mong sabihing ikaw lang ang maaaring umalis. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Tumayo siya sa gilid, pasensya na, mali ang pagkakaintindi ko. Ikaw muna. Sumanghel si Ramlee, iniling ang kanyang ulo para tumingin sa langit, at humakbang pasulong. Natawa si Terence sa sarili niya, ang kakaibang babaeng ito ay may ugaling bata pa rin, at nakakatuwang tingnan. Matapos maglakad ng ilang sandali at lumiko sa dawang kanto, naramdaman ni Terence na may mali. Bakit pareho ang direksyon ng kanilang paglalakad? Hindi ba't siya ang nagbabalik tanaw sa nakaraan ngayon? Halatang napansin ni Ram na sinusundan siya ni Terence, pero nahihiya siyang magsalita, kaya naman naglakad silang dalawa ng kakaiba. Mabuti na lang at hindi masyadong malayo ang bahay subasta mula sa bahay ni Terence. Hindi nagtagal ay lumitaw sila sa harap niya, at sigurado si Terence na iisa lang ang lugar na pupuntahan ng dalawa. Halos magkapareho ang bilis ng paglakad ng dalawa, at walang balak si Terence na iwasan siya, kaya magkasama silang pumasok sa subasta. May isang kawani na nakaayos sa pasukan ng auction house. Magalang siyang nagtanong, may maitutulong ba ako sa iyo? Hindi pa magsisimula ang subasta ng ilang araw, kaya ang mga taong pumupunta sa bahay subasta ngayon ay narito para mag-auction ng mga item o magtanong kung anong mga item ang ibinebenta. May ipapa-auction ako. Sabay na sinabi ni Terence at Ramlee ang parehong bagay. Pareho ang tiyempo at bilang ng mga salita.
Nagkatinginan ang dalawa at hindi mapigil ang mapangiti, na lalong nagpatingkad sa kakaibang atmosfera. Lumalabas na hindi lang pala pareho ang destinasyon, kundi pareho rin ang layunin. Gayunpaman, nadama ni Ramlee na ang mga bagay na kanilang ibinebenta ay tiyak na hindi magiging pareho. Sundan niyo po ako. Magalang nangiti ang sabi ng mga tauhan ng auction house. Akala niya ay magkasama ang dalawa, kaya hindi sila nag-iba ng kwarto. Hindi masisisi ang mga staff dito magkasamang pumasok sina Terence at Ram, at pareho rin ang paraan ng kanilang pag-uusap. Nagngitian pa nga sila, at para silang mga estranghero. Kapag sinabi niyang hindi sila magkakilala, bubunutin siya ng mga staff at tatapakan sila. Pagpasok nila sa isang pribadong silid, lumapit ang isang espesyal na resepsyonista at nagtanong, "Pakikuha po ang mga bagay na gusto ninyong i-auction, para matansya namin ang base price." Hindi nagsalita si Terence sa pagkakataong ito para maiwasan ang pagkakabangga kay Ramlee, ngunit tila pareho rin ang nasa isip ni Ramlee. Ang resulta ay sabay silang natahimik, dahilan para magmukhang tanga ang mga tauhan. Tumangala ang staff sa kanilang dalawa. Nang makitang wala pa rin silang balak magsalita o maglabas ng kahit ano, ang tanging nasabi na lang niya ay, "Pakikuha po ang mga bagay na gusto ninyong i-auction, para matansya namin ang base price." Gusto kong i-auction ang isang pagkakataon para sa pagpino ng pills. Sa pagkakataong ito, sabay na nagsalita silang dalawa. Pareho ang tiyempo, pareho ang bilang ng mga salita, at pareho ang nilalaman. Tumingin si Ram kay Terence nang may kakaibang ekspresyon at tumango, "Terence, iminumungkahi kong pag-isipan mo ulit. Bigla kong naramdaman na kung magtutulungan tayo, tiyak na magtatagumpay tayo." Gusto sanang umiyak ni Terence, pero walang luhang lumabas. Hindi sana siya nag-aksaya ng ganito karaming oras kung kasama niya ang babae, kailangan man lang niyang bigyan ng kahit kaunting mukha ang kanyang Panginoong si Zhang Liju. Ang problema ay wala siyang paraan para makipagtulungan sa bagay na ito. 5,903. Naramdaman din ng staff member na may mali at maingat na nagtanong na lang, "Sasama ba kayong dalawa sa subasta para sa isang pagkakataon sa pagpino ng pill, o minsan para sa akin, minsan para sa kanya? Hindi tayo magkasama." Diretsyong sabi ni Terence. Hindi siya sumagot sa tanong niya, at ang ugali niya ang nagsasabi ng lahat. Hindi masyadong nagsalita si Ramlee at tumango lang sa staff member. Natigilan ang lalaking ito. Paanong dalawang kliyente ang madadala sa iisang kwarto? Sino ba naman ang nagdala sa kanya ngayon lang? Ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, hindi na niya maaaring hayaan silang dalawa na mag-usap ng mag-isa. Mabuti na lang at magkakilala ang dalawang taong ito, kaya hindi ito katanggap-tanggap. Kayong dalawa ba ay mga iginagalang na alchemist? Kung ito ay isang pagkakataon sa subasta, pakilagay ang inyong impormasyon at ang base price. Susuriin namin ito at magpapasya kung kayo ay karapat-dapat para sa subasta. Magalang na sabi ng staff habang inaabot ang dalawang blankong resibo at panulat sa kanilang dalawa. Ang dahilan kung bakit pinili ni Terence na i-auction ang refinement chan sa halip na ang Mountain Gaze Pill ay dahil natikman niya ang tamis nito sa sinaunang battleship. Alam niya na ang pagbebenta ng refinement chan sa isang auction ay maaaring mas kumikita kaysa sa direktang pagbebenta ng mga pills. Bukod pa rito, maaaring magamit niya ang mga pills para ipagpalit sa isang bagay na kakailanganin niya sa isang punto ng panahon. Hanggat hindi ito katulad ng recovery pill, hindi nakakaramdam si Terence ng anumang pressure. Kinuha ni Ramlee ang panulat at nagsimulang magsulat. Natapos niya ang pagpuno ng form sa loob ng ilang segundo at ibinalik ito sa mga tauhan. Hindi tumingin si Terence sa direksyong iyon, pero alam na niya ang sinusulat nito sa isang scan pa lang. Isinulat ni Ramlee na ito ay isang Mystic First Level Pill at pababa, garantisadong mataas ang kalidad pataas, at ang panimulang presyo ay 1,000,000 spiritual jade. Ang kondisyong ito ay talagang napakahusay. Ang panimulang presyo ng 1,000,000 espiritual na jade ay parang isang libreng regalo. Gayunpaman, ang pangwakas na presyo ay tiyak na higit pa roon. Nagatubili si Terence halos pareho rin ang mga kondisyon na isinulat niya, kaya matapos makita ang resibo ni Ramlee, nagdagdag siya ng linya sa ilalim ng Mystic First Class Mystic Second Class pababa, garantisadong mataas ang kalidad, at ang panimulang presyo ay 10,000,000.
Nagtakda rin si Terence ng panimulang presyo sa 1 milyon, ngunit dahil nagbago na ang mga kondisyon, kinailangan ding magbago ang panimulang presyo, kaya tinaasan niya ito ng 10 beses. Sulit na sulit ang panimulang presyo ng isang Mystic second grade pill. Kapag napanalunan ang pagkakataong ito, halos walang pipiliing pagandahin ang mas mababa na tabletang iyon. Pipiliin lang nila ang mga Mystic second level pill. Gulat na tumingin si Ram kay Terence ngunit hindi nagsalita. Nahulaan niya na ang huling pagbabago ni Terence ay para malampasan siya. Pero mukhang hindi naman ganoon kababaw ang lalaking ito. Maaaring gumawa si Ram Lee ng mga Mystic second level elixir, pero ayaw niyang i-auction ang mga ito. Ayaw niyang baguhin ang kahit ano matapos itong baguhin ni Terence. Tiningnan ng lalaki mula sa auction house ang mga resibo ng dalawa at napuno ng paggalang. Ang dalawang binata at dalagang ito ay parehong mga alchemist ng Mystic class. Kahit nakakaiba ang kanilang itsura, wala itong kinalaman sa kanya, kailangan lang niyang gawin ang sarili niyang gusto. Mga kagalang-galang na alchemist, tinatanggap namin ang inyong kahilingan. Tungkol naman sa presyo ng pagbid, maaaring may ilang pagbabago-bago. Maaari niyo bang tanggapin ang aming kasunduan? Magalang na tanong ng staff. Tutal, sila naman ang mga profesional pagdating sa mga subasta. Halimbawa, hindi imposible ang panimulang presyo ni Terence na 10 milyon, ngunit maaari pa itong tumaas kung babawasan niya ito ng kaunti. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ka makakapunta sa set. Mahinang tanong ni Terence. Wala naman talaga siyang pakialam, pero hindi maganda kung babaguhin lang ng auction house ang base price niya. Mabilis na umiling ang staff member. Siyempre hindi. Gumagawa lang kami ng kaunting pagsasaayos ayon sa merkado. Masangkop ito para sa subasta. Kung hindi ka sasang-ayon, wala kaming gagawing anumang pagbabago. Tumanggaw si Terence, kung ganoon nga, huwag mo nang baguhin. Hindi mahalaga kung ano pa ang hitsura nito. Ipinahayag din ni Ram Lee ang parehong intensyon. Siyempre, wala nang ibang opinyon ang miyembro ng staff. Pagkatapos ay kinausap niya ang dalawang tao tungkol sa komisyon na kukunin ng auction house. Ito ay 10% ng presyo ng transaksyon, na isang medyo makatwirang presyo. Walang opinyon ang dalawang tao. Pagkatapos ng kasunduan, ang kanilang mga pagkakataon sa alchemy ay lilito sa listahan ng subasta. Natural na makikita ito ng mga taong interesado, at magkakaroon sila ng ilang araw para maghanda para sa pagsisimula ng subasta. Kailangan na lamang maghintay ni Terence at Ram Lee para kolekta ang pera. Bago umalis sa bahay subasta, tiningnan muna ni Terence ang pinakabagong listahan ng mga subasta para tingnan kung mayroon siyang kailangan. Isang tingin lang at napagtanto niyang wala talaga siyang sapat na sigla, jade, dahil marami siyang magagandang bagay. Tila kailangan niyang mag-isip ng paraan para makakuha ng mas maraming espiritual na jade nitong mga nakaraang araw. Hindi umalis si Ram Lee sa auction house kasama si Terence, kundi nauna. Tiningnan ni Terence ang listahan ng ilang sandali at umalis na rin. Dahil may mga paghihigpit sa mga pandaman ng espiritu sa lahat ng dako sa auction house, hindi niya napansin na si Bradley, na kanyang inilabas lang, ay nasa isang sulok na malayo. Pagkaalis niya, pumunta siya sa listahan at tiningnan ito. Matapos tingnan ang pinakabagong listahan, humajejek si Bradley at mabilis na umalis sa auction house at bumalik sa tirahan ng pamilyang Zing. Lolo, pangalawa lolo, nakita ko ang couple na si Terence sa auction house. Naiinip na sabi ni Bradley pagkapasok niya pa lang sa pinto. Sinaman siya ng tingin ni Dimitri, paano kung nakita mo siya? Ano ang kakaiba roon? Binabalaan kita, huwag mong guluhin si Terence sa panahong ito. Mabuti ang relasyon nila ni Zio. Hindi naging madali para sa atin ang makawala sa sitwasyong ito, hindi tayo maaaring mahulog muli. Si Dimitri ay labis na nagdusa noong siya ay nakakulong sa North Garrison. Isa siyang marangal na alchemist. Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong karanasan? Bagamat gumaling na ang kanyang mga pinsala gamit ang mga gamot matapos siyang palayain, ang anino sa kanyang puso ay hindi agad maalis. Pinaliit ni Bradley ang kanyang leeg. Ayaw na niyang balikan muli ang masasakit na alaala, ngunit hindi niya maalis ang galit sa kanyang puso hanggang sa mapatay niya si Terence. Pinsan, hindi mo kailangang maging masyadong maingat. Pakinggan muna natin ang sasabihin ni Bradley. Ikinumpas ni Dojen ang kanyang kamay.
Sa pagkakataong ito, nagsikap ng husto si Dimitri para tulungan silang dalawa na makatakas, kaya hindi maganda para kay Dimitri na hindi siya harapin. Ang tanging nasabi niya lang kay Bradley ay, hindi mo ba narinig ang sinabi ng pangalawang lolo mo? Bilasan mo at sabihin mo sa amin ang nangyari. Bumulong si Bradley bago ngumiti at sinabing, ang batang si Terence ay pumunta sa auction house kasama si Ramlee. Pagkaalis nila, may dalawa pang item sa listahan ng auction. Alam kong ang isa sa mga ito ay pinost ni Ramlee dahil narinig ko na siyang nagsabi noon. Walang duda, ang isa pa ay pinost ni Terence. 5,904. Ano naman? Malungkot na sabi ni Dimitri. Kakapost lang ni Terence ng impormasyon tungkol sa refining auction, ano ang kinalaman nito sa kanila? Lolo, nakalimutan mo na ba? Ilang beses na naming hiniling kay Terence na gumawa ng mga elixir sa bangka siguro ay wala na sa sarili ang lalaking ito. Ito na ang huling beses niyang gumawa ng mga elixir sa mga susunod na panahon. At alam mo ba kung anong mga kondisyon ang inilabas niya? Isang Mystic second level pill, at mataas ang kalidad nito. Wala ka bang naiisip tungkol dito? Tanong ni Bradley na may bahid ng pananabik. Nagliwanag din ang mga mata ni na Dimitri at Dojan. Kakasabi lang ni Dimitri na huwag munang guluhin si Terence, pero kung may pagkakataon para makaganti, hindi niya ito palalampasan. Si Wu Shantong na nakayuko, na nakatayo sa gilid, ay biglang nagsalita, Master Ching, ang ibig mo bang sabihin ay dapat tayong humingi ng tulong sa isang tao para kay Terence na gumawa ng mas maraming tableta at hayaan siyang maubos ang lahat ng kanyang mga gamot para sa paggaling. Maaaring medyo mahirap ito, ngunit anuman ang mangyari, mag-iiwan si Terence ng pagkakataon para pinuhin niya ang tableta. Imposibleng masira niya ang subastang ito. Hindi masyadong naisip ni Wu Shan ang ideya hindi pa kasama kung gaano karaming chi recovery pills ang meron si Terence, hindi ba siya makakagawa pa ng mas marami kahit maubos na siya. Ang paggamit ng mga medicinal pills para gumaling, nangangahulugan ito na ang mga medicinal pills na dati ng Pino ay maaaring sumuporta sa kahit dalawa pang Pino. Ang ganitong uri ng tukana ay talagang medyo katawa-tawa. Kahit na wala talagang kakayahang tapusin ni Terence ang subasta, ano pa ang magagawa niya? Kung hindi, babawiin na lang niya ito. Sa anumang kaso, ang kita mula sa pagpapadala nito para hilingin sa kanya na mag-refine ng mga table tasks nitong mga nakaraang araw ay dapat sapat na para mabawi ang pagkakataon sa subasta, hindi ba? Gayunpaman, wala siyang masyadong masabi tungkol sa mga haka-haka na ito. Bukod sa pagkakasakit kay Bradley, wala rin itong mababago. Tutal, haka-haka niya lang naman ang mga ito. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magagamit ni Terence ang huling pagkakataon niya. Tumawa si Bradley. Natuwa si Dimitri at mabilis na nagtanong, Bradley, anong magandang ideya ang mayroon ka? Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Punong-puno ng pagmamalaki ang mukha ni Bradley. Tumawa siya at sinabing, Lolo, pumunta lang ako kay Marlan. Alam mo ba kung ano ang dala niya ngayon? Ang mga pakpak ng multo na cicada. Sa pamamagitan nito, tiyak na matatalo ni Terence ang pain. Hindi maisip ni na Dimitri at ng iba pa kung paano nasasabit si Terence ng mga pakpak ng multo na kuliglig. Tutal, napakabihira naman ng ganitong bagay at hindi gaanong maraming tao ang gumagamit nito, kaya wala silang pakialam dito. Hindi sila hinayaan ni Bradley na manghula. Agad siyang ngumiti at sinabing, Lolo, nakalimutan mo na ba ang maliit na trade fair na ginanap ng Auchanba sa sinaunang barkong pandigma? Nang mabanggit ang trade fair sa sinaunang barkong pandigma, bigla nilang naunawaan. Mga pakpak ng multo na cicada. Hindi ba't iyon ang gustong ipagpalit ni Terence? Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang palitan, kaya hindi ito masyadong pinansin ni na Dimitri at ng iba pa. Ngayong naalala na sila ni Bradley, natural lang na agad nila itong naalala. Tama, kailangan nga ni Terence ng parang pakpak ng multo na kuliglig. Kung meron tayo niyan, siguradong mahuhuli natin siya. Napuno ng tuwa ang mukha ni Dimitri. Tumawa siya at sinabing, ang tanong lang ay kung gagamitin ba ni Marlan ang pakpak ng multo na kuliglig bilang pain. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, Lolo, ikinumpas ni Bradley ang kanyang kamay. Huwag mong kalimutan na nagkaroon ng alitan sina Young Master Chen at Terence dati. Kung sasabihin natin sa kanya na gagamitin natin ito laban kay Terence, malamang na mas magiging masigasig pa siya kaysa sa atin.
Bukod pa riyan, bibihira ang mga pakpak ng Ghost Cicada, ngunit hindi maraming tao ang nangangailangan nito. Hindi madaling ibenta ang mga ito sa magandang presyo, at mainam na gamitin ang mga ito para lokohin si Terence para sa mas malaking kita kaysa sa pagsusubasta. Hindi ito tatanggihan niyang Master Chen. Ngumiti si Dogen bilang pagsang-ayon. Hindi naman masama ang ideya ni Bradley. Hindi naman mapanganib sa amin ang bagay na ito. Magtagumpay man ito o hindi, hindi kami masisisi ni Terence. Tutal, inaasikaso naman namin ang negosyo niya. Hahaha, tama iyan. Kung aasikasuhin natin ang negosyo niya ng alchemy, baka pumunta pa siya para magpasalamat sa atin. Masaya si Dimitri. Ngumiti siya at nagkalkula, sa pagkakataong ito, hahanap tayo ng taong magpapagawa kay Terence ng mga elixir. Masyadong mahal ang Mystic Class Level 2, kaya Level 1 elixir na lang ang kakailanganin natin. Sa mga pamamaraan ng batang ito, malamang special grade elixir ang mga ito. Kapag i-auction natin ang mga ito, hindi lang tayo malulugi, baka kumita pa tayo ng malaki. Magandang deal ito. Sa sinaunang barkong pandigma, ang mga lalaking natagpuan niya ay nabigong makahanap ng gulo sa pamilyang Zing, at ang puhunan ng pamilyang Zing ay itinuring na kabayaran sa kanila. Sa pagkakataong ito, natuto sila ng leksyon at hiniling kay Terence na gumawa ng mga elixir para sa kanila. Malaki ang posibilidad na kumita sila ng malaki. Kaya niyang kumita ng pera at patayin si Terence nang walang anumang panganib, bakit hindi? Labis na nasiyahan si Dogen sa planong ito. Maraming spirit herbs ang dinala ng Alchemy Hall sa pagkakataong ito, at mayroon pang hindi bababa sa 10 uri na maaaring gamitin upang pinuhin ang mga Mystic First Level Elixir. Para sa Alchemy Hall, ang pagsusubasta ng mga elixir ay malinaw na mas mainam kaysa sa pagsusubasta ng mga spirit herbs. Maaari pa niyang gamitin ang pagkakataong ito upang mapataas ang kanyang reputasyon sa Alchemy Hall. Gayunpaman, pagkatapos ng mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw, mas naging maingat si Dogen. Kasabay nito, mas binigyan niya ng pansin ang paghinga habang natutulog. Kahit na tila perpekto ang plano, hindi pa rin siya nang ahas na maging masyadong panatag. Ano sa tingin mo ang plano ni Bradley? May iba ka pa bang gustong idagdag? Lumingon si Dogen kay Wushan at nagtanong ng may kaaya-ayang ekspresyon. Tunay ngang magagawa ang plano niyang Master Ching. Nakangiting sabi ni Wushan Tong. Hindi pinag-isipang mabuti ng nasasakupan na ito ang lahat ngayon lang. Sa katunayan, mayroon pa ring hindi pagsang-ayon si Wushan sa planong ito, ngunit nagtanong si Dogen kung mayroon pa siyang maidaragdag, na nangangahulugang napagpasyahan na itong isagawa, kaya natural lamang na hindi na niya kailangang magsalita pa. Kahit ano paman, ang planong ito ay hindi magdudulot ng anumang panganib o problema sa pamilyang Zing. Bagamat hindi mataas ang posibilidad ng tagumpay, paano kung sila ay mapalad? Kaya naman, nagpasya si Richard na hayaan na lamang ang kalikasan na sumunod sa kanyang takbo at maghintay at tingnan. Ipinagmamalaki ni Bradley ang kanyang sarili. Ang Wushan na ito ay palaging umaarte na parang napakatalino, at matagal na siyang hindi nasisiyahan dito. Ngayon na ang planong iminungkahi niya ay nagpatigil sa lalaking ito, ang kasiyahang naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Haha, Mr. Lysen, napakabait mo naman. Akala ko sasabihin mo na hindi ka sigurado kung kailan lilito ang huling pagkakataon ni Terence, at ang mga pakpak ng multo na cicada ay hindi magiging kapaki-pakinabang. Natatawang sabi ni Bradley. Pambihirang pagkakataon niyon, kaya syempre gusto niyang maging maangas. Ngumiti lang si Tong na nakayuko, yumuko, at magalang na sinabi, Young Master Ching, perpekto ang plano mo. Sigurado akong may naisip ka na. Hindi ko na kailangang magsabi pa tungkol sa napakaliit na bagay na ito. 5,905. Kung talagang nalilimitahan si Terence ng energy recovery pill, napakadaling masiguro na hindi na niya ito kailangang gamitin muli. Hihintayin niyang tumigil si Terence sa pagtanggap ng mga misyon, at sa kanya gagamitin ang mga pakpak ng Ghost Cicada para akitin siya. Hindi niya maintindihan ano pa ang dapat ipagmalaki kung malinaw na ang lahat. Hindi alam ni Bradley na palihim siyang kinamumuhian ni Wushan. Labis siyang nasiyahan sa respetong ipinakita ni Wushan.
Matapos ngumiti at tumango, casual niyang sinabi, magaling, dahil iniisip ng lahat na magagawa ang planong ito, gawin na natin. Lolo, bakit hindi natin hayaan si Mr. Lyson na gawin ang trabaho ng pagpapagawa kay Terence ng matableta? Kahit papaano ay makakatulong si Mr. Lyson. Sigurado akong magagawa mo ng maayos ang trabaho. Kalmado ang mukha ni Wushan, at yumuko pa rin siya ng may magalang na tingin. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kina Dimitri at Dogen at sinabing, kaya kung ayusin ang mga bagay na ito, ngunit kailangan ko pa rin ang suporta ng Vice Hall Master pagdating sa supply ng mga mapagkukunan. Tumawa si Dogen. Makakaasa ako na ikaw ang mag-aayos ng lahat ng ito. Tungkol naman sa mga mapagkukunan para kay Terence, huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito. Naniniwala ako na ang mga elixir na ginagawa ni Terence ay sapat na para mapunan ang lahat ng ating pagkalugi. Kung gayon, ang nasasakupan na ito ang gagawa nito. Hindi na nagsalita pa si Washian at yumuko na para umalis. Pagkalipas ng isang oras, isang payat na matandang lalaki na may dalang bag sa kanyang likod ang pumunta sa kampo ng Five Elements Chamber of Commerce at magalang na nagtanong kung may oras si Terence para makipagkita sa kanya. Iniisip ni Terence kung paano makakuha ng mas maraming espiritual na jade nang marinig niya ang ulat ni Shenji na may naghahanap sa kanya at hiniling dito na dalhin ang taong iyon. Pagpasok pa lang ng payat na matandang lalaki, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at yumuko ng may paggalang. Master Linford, salamat sa paglalaan ng oras para makita ako. Isang karangalan para sa akin na madalaw ka. Walang anuman. Bahagyang ngumiti si Terence. Maaari po ba kayong maupo at mag-usap? Maaari ko po bang malaman kung sinong inyong kagalang-galang na sarili? Mayroon po ba akong maitutulong? Parang pamilyar ang matandang lalaki, malamang pupunta siya rito sakay ng sinaunang barko ni Chanba, pero hindi pa sila nagkita noon. Ano kaya ang ginagawa niya? Matapos magpasalamat ang payat na matandang lalaki at umupo, ngumiti ito at sinabing, pasensya na sa pagiging walang galang. Ako ang pinuno ng sekta ng Yunjong sa distrito ng Nakajima, si Yanek. Naparito ako upang hanapin si Master Linford upang humingi ng tulong. Si Yun pala ang pinuno ng sekta. Isang karangalan ang makilala ka. Iniisip ko kung sinong pinuno ng sekta na si Yun ang nangangailangan ng tulong ko. Magalang na sabi ni Terence. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa sekta ng Yunjong, lalo na ang pangalan ni Yanek. Hindi na mapigilan ang sekta ng Yunjong ay isang pangalawang uri lamang na sekta sa isla, at maging si Yanek ay nasa tugatog lamang ng mid-stage nascent soul. Malalaman sana ito ni Terence kung hindi niya ginawa ang lahat para malaman. Ganito kasi. Ang ating Yunjong sect ay pumunta sa subastang ito para kumuha ng ilang cultivation resources para mapahusay ng ating mga disipulo ang kanilang lakas. Kaya, nagdala kami ng ilang set ng mystic first level spiritual herbs na matagal nang itinatago ng sect. Pero matapos makita ang alchemy skills ni Master Linford, gusto kong hilingin kay Master Linford na pinuhin ang mga materyales na ito para maging mga tableta bago ibenta sa subasta. Diretso lang si Yanek sa punto at hindi niya itinago ang kanyang mga iniisip, na lalong nagpaganda sa impresyon ni Terence sa kanya. Lubos akong nagpapasalamat sa mataas na pagtingin sa akin ng pinuno ng sekta na si Yun. Gayunpaman, may posibilidad na mabaigo sa alchemy. Pinuno ng sekta na si Yun, hindi ka ba natatakot na ang ganitong pagkabigo ay magiging sanhi ng pagkawala ng mahahalagang mapagkukunan ng iyong sekta? Casual na tanong ni Terence. Gusto niyang kumita ng ilang espiritual na jade, at mabuti na lang at nandito si Yanek. Gayunpaman, kailangan muna niyang magsalita, kahit na hindi siya nag-aalala na mabaigo. Nagpakita si Cloudsky ng isang nakakailang na ekspresyon habang sinasabi niya, sa totoo lang, Master Linford, medyo nag-aalala ako. Kaya nga ako nagatubili ng matagal bago lumapit sa iyo para sa alchemy. Kung hindi, hihingi sana ako ng tulong sa iyo sa sinaunang barkong pandigma. Makatuwiran ang mga salitang ito. Ang mga medicinal pills na gustong pinuhin ni Yanek ay ang mga mapagkukunan ng sekta, hindi ang kanyang personal na ari-arian bilang pinuno ng sekta, kaya normal lang na magkaroon ng mga alalahanin.
Bukod dito, mula sa kanyang tono, tila mayroong higit sa isa o dalawang medicinal pills na kailangang pinuhin na nangangailangan sa kanya na pag-isipan ito ng mas maingat. Hindi nagtanong si Terence at ngumiti lamang dahil handa akong pagkatiwalaan ng pinuno ng sekta na siyon, hindi ako tatanggi. Maaari ko bang malaman kung anong uri ng pinuno ng sekta na pill ang kailangang pinuhin niyon? Napuno ng saya ang mukha ni Yannick. Hinubad niya ang supot na nakapatong sa kanyang likod at binuksan ito, at ibinunyag ang 6 na magagandang kahon ng jade sa loob. Master Linford, pakitingnan po. Nakapaghanda na ako ng 6 na set ng sangkap para sa Mystic First Level Pills. 3 sa mga ito ay Mountain Gaze Pills, 2 ay Truth Restoration Pills, at 1 ay Spirit Cleansing Pill. Sa pagkakaalam ko, Master Linford, na-refine mo na ang mga pills na ito dati. Itatanong ko lang po kung handa kayong tumulong. Mukhang mas may tiwala si sect leader yon sa mga tabletang ginawa ko. Nakapaglabas ka na ng 6 na set ng mga gamot ng sabay-sabay. Ngumiti si Terence nang walang pag-aalinlangan. Maaaring mas marami pa si Yannick, pero iilan lang ang pinili niya para gawin, siguro isinaalang-alang niya ang antas ng tagumpay. Nakagawa na si Terence ng 3 elixir na ito dati, at lahat ng mga ito ay may espesyal na grado. Masasabing ang panganib na hilingin sa kanya na gawin ang 3 elixir na ito ang pinakamababa, at ang mga gantimpala ay nahuhulaan ito ay isang matalinong desisyon. Ang malinaw na Pildores ng Espiritu ay ginawa ng 1 sa 4 na shield sa sinaunang barkong pandigma. Ito ay isang Mystic First Level Pill na kayang linisin ang mga lason sa katawan. Kasama sa ganitong uri ng lason ang lason mula sa iba, pati na rin ang mga lason na nabuo mula sa pangmatagalang pagkonsumo ng Pildores. Isa itong napakahalagang Pildores, at magagamit ito ni Terence para sa kanyang sarili. Tungkol naman sa recovery pill, mabuti na lang at may ilan pang tableta. Medyo manhid si Terence sa Mountain Gaze pill na kailangan niya noon. Hindi sana niya pinag-abalahan si Jerry na ipagpalit ito sa Mountain Gaze Stone kung alam lang niya. Dahil sa batong pangbundok, hindi na hinala ni Terence na muling pinadala si Yannick ni Zing. Siyempre, hindi mahalaga kung galing siya sa pamilyang Zing. Tutal, ang pagpino ng mga elixir ay nagdudulot lamang ng mga benepisyo kay Terence. Mapagkumbabang binuksan ni Yannick ang lahat ng mga kahon ng jade. Ang bawat kahon ng jade ay hinati sa isang maliit na parilya, at inilagay ang iba't ibang mga halamang gamot sa loob upang matiyak na hindi nila maaapektuhan ang mga katangiang panggamot ng isa't isa bago pinuhin. May tiwala ako sa anumang tabletang kayang gawin ni Master Linford. Basta dala ko lang ang mga sangkap na ito. Nakangiting paliwanag ni Cloud Sky. Pagkatapos, itinulak niya palapit ang mga kahon ng jade at sinabing, Master Linford, pakitingnan po at tingnan kung angkop ang mga espiritual na halamang ito. Siyempre, hindi makapaniwala si Terence na nagkataong dala lang ng lalaking ito ang lahat ng sangkap na ginawa niya dati, pero hindi mahalaga iyon basta't maayos ang mga sangkap. 5,906. Tumanggaw si Terence sa kasiyahan matapos ang maingat na pagsusuri. Tama. Napakahusay ng kalidad ng mga spirit herbs ng pinuno ng sekta na siyon. Pumapayag akong pagandahin ang mga table tasks para sa iyo, pero ano ang iyong palagay sa kabayaran? Totoo ngang maaaring ibenta ang mga elixir sa presyong ilang beses o kahit 10 beses na mas mahal kaysa sa mga sangkap, pero hindi rin naman gaanong kamahal ang pagkuha ng isang tao para gumawa ng mga elixir. Kung hindi kayang bigyan ni Yannick na ito si Terence ng presyong makakapagpasaya sa kanya, Siyempre, kukunin pa rin ito ni Terence. Halimbawa, sa 3 set ng sangkap para sa Mountain Gaze Pill, malamang ay makakagawa si Terence ng 5 hanggang 6 tableta. Kahit hindi siya humingi ng gantimpala, makakakuha siya ng 2 hanggang 3 tableta, bukod pa sa imposibleng gawin niya ito ng walang gantimpala. Ngumiti si Cloud Sky ng alanganin at sinabing, Master Linford, maliit na sekta lang ang ating Yunjong sect, kaya wala tayong gaanong resources. Kung maaari, sana ay makakuha tayo ng kahit isa sa bawat isa sa 6 na set ng sangkap na ito. Ang natitira ay maaaring gamitin bilang bayad sa alchemy mo, Master Linford. Ayos lang ba? Bahagya lamang ngumiti si Terence, walang sinabi. Tahimik lamang siyang tumingin kay Yannick.
Para sa kanya, malaking tubo ang dalawang set ng sangkap para sa isang tableta, syempre, pero hindi ganoon ang paraan ng pagbebenta ng mga normal na alchemist ng kanilang mga produkto. Isa itong palitan ng dalawa sa isa, at parang isang malaking benta. Wala nang pakialam si Terence, pero ayaw niyang pumayag sa kondisyong ito ng ganoon lang. Wala ring maitutulong sa kanya kung mabubunyag ito, at siya ang magiging kaaway ng lahat ng alchemist. Sinusubukan lang ni Yannick ang mga kondisyon, at alam niyang hindi papayag si Terence sa mga kondisyon niya. Nagpatuloy siya, syempre, bukod sa espiritual na gamot, maghahanda rin ako ng 6 na milyong espiritual na jade para kay Master Linford. Huwag mong isipin na kulang pa ito, Master Linford. Sa totoo lang, hindi naman talaga kalakihan ang dami ng spiritual jade, pero pakiramdam ni Terence ay sulit naman ito. 3 elixir lang ang ginawa niya gamit ang 6 na set ng materyales ito, at ang dami ng nakuha niya ay 2 hanggang 3 beses na mas marami kaysa sa kliyente. Naningil pa siya ng 6 na milyong spiritual jade. Kung hindi lang dahil sa merkado, iisipin ni Terence na isa siyang magnanakaw na may puso. Sige, napagdesisyonan na. Bago magsimula ang subasta, ibibigay ko sa iyo ang mga tableta. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa iyo ang 3 tableta na hiniling mo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence at nagdesisyon na. Biglang pinagsisihan ni Yannick dapat sana ay humingi pa siya ng ilang tableta kung alam niyang napakadaling kausapin si Terence. Kung gagamitin niya ang spiritual jade para ipalit ito, kikita pa rin ito kahit ano paman. Pero huli na ang lahat, ang pagbanggit nito ay lalo lamang magpapalala sa hinala ni Terence. Maraming salamat po, Master Linford. Ikinuyom ni Yannick ang kanyang mga kamao nang may pasasalamat. Siya nga pala, mayroon akong ilang mga kaibigan na mayroon ding ganitong mga pangangailangan. Kung maaari bang gumawa si Master Linford ng mga gamot para sa kanila? Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Pag-uusapan natin iyan pagkatapos mong gawin ang iyong elixir. Magdedesisyon ako ayon sa sitwasyon. Alam mo naman na hindi laging nasa estado ng pagpipino ang isang elixir refiner. Siyempre, kalokohan lang ito. Ganito rin ang ibang mga alchemist, pero wala siyang anumang paghihigpit sa patuloy na alchemy. Sinabi niya ito dahil ayaw niyang makaakit ng labis na atensyon, kahit na nakaakit na siya ng maraming tensyon. Lihim na natuwa si Cloud Sky, ngunit nagpakita siya ng panghihinayang sa kanyang mukha. Tumanggaw siya at sinabing, may katuturan ang sinabi ni Master Linford. Umaasa lang ako na matutulungan mo sila kung maaari. Hindi na kita iistorbahin ngayon. Kapag natapos mo na ang pagpino ng iyong pil, bibisitahin kita muli. Inilagay ni Yannick ang berde at asul na spirit jade card sa tabi ng jade box. Hindi pa niya nasisimulang pinino, pero nabayaran na niya ito. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa si Terence at tinawag na si Shenjin para paalisin ito. Dahil wala siyang magawa ngayon, nagpasya si Terence na mag-isolate practice. Isang araw lang ang kailangan niya para makagawa ng 3 batch ng elixir, at walang naging problema sa paggawa ng ganitong elixir. Matapos umalis ni Cloud Sky sa patio ng 5 Elements Chamber of Commerce, sinadya niyang inikat ang pinakahilagang isla ng ilang beses. Matapos masigurong walang sumusunod sa kanya, bumalik siya sa tirahan ng sektang Yunjong. Si Wushan ay naghihintay sa kanyang silid sa buong oras. Pagpasok pa lang niya, ikinuyom ni Cloud Sky ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi, Mr. Lysen, tinanggap na ni Terence ang kahilingan at pumayag na bigyan tayo ng tig-iisang tableta para sa bawat uri nito. Salamat, pinuno ng sekta na siyon. Kung hindi dahil sa tulong mo, napakahirap sanang pagawan ako ni Terence ng mga tableta. Napakabait mo. Isang karangalan para sa akin na mapagkakatiwalaan ako ni Mr. Hindi nagsasalita ng kalokohan si Yannick. Maliit na sekta lamang ang sekta ng Yunjong, at isang ang karangalan para sa kanya na makapagbuo ng relasyon sa isang tao mula sa Philhall. Isa pa, ginawa ko na ang sinabi ni Mr. Lysen at sinubukan ko na si Terence. Mukhang wala na siyang planong tumanggap ng anumang trabaho sa pagpipino ng pil pagkatapos nito. Titigil na lang ba siya ng ganoon-ganoon? Gulat na tanong nitong habang nagising. Dahil ba sa kulang ang oras?
Natural na hindi alam ni Yannick ang sagot at hindi inaasahan nitong nagising ang isasagot niya. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong siya, sinabi ba niya kung kailan niya ibinigay sa iyo ang tableta? Ginawa ko. Bago pa man magsimula ang subasta, dahil sinabi ko na sa simula pa lang na gusto ko itong gawing tableta para makasali sa subasta. Nang sabihin ito ni Yannick, hindi niya maiwasang magtanong, Mr. Lysen, bakit hindi natin siya hayaang pinoin isa-isa ang mga tableta? Sa ganitong paraan, 6 na set ng mga materyales ang magbibigay daan kay Terence na makagawa ng 6 na beses. Bagamat mas marami pang spiritual jade, hindi tayo matatalo. Masalimuot ang dahilan, pero ayos lang kung hindi mo alam. Gayunpaman, salamat sa pagkakataong ito. Tumango si Wushan kay Yannick at tumayo na para umalis. Siyempre, maganda ring hilingin kay Terence na gawin ito ng paulit-ulit, pero hindi naman tanga si Terence. Magiging kakaiba kung hindi siya maghahinala kung pumila sila ng ganito. Mas natural lang para sa kanila na hilingin ito sa kanya ng ganito. Isa pa, ang ilan sa mga sangkap ay kanya mismo, hindi lahat ay galing sa tabletang hall, may makukuha siyang ilang benepisyo mula sa paggawa ni Terence ng tableta para sa kanya. Medyo nagulat si Yannick, pero hindi niya ito ipinakita. Nang makitang aalis na si Wushan, agad niya itong inilabas ng may paggalang. Gayunpaman, hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito. Nakipagkaibigan na siya sa Peel Hall, nakakuha ng ilang benepisyo, at nakilala pa niya si Terence. Kung tungkol naman sa mas malalalim na dahilan, hindi na mahalaga iyon. Pagkatapos ng ikalawang araw, binuksan ni Terence ang pinto at lumabas na presko ang pakiramdam. Matagal nang tapos ang 3 pagan ng mga tableta, at ang natitira na lang ay hintayin si Yannick na matapos ang gawain. Nakita ni Shenjin si Terence na nagbukas ng pinto at mabilis na tumakbo palapit, boss, ang aga naman. Nakangiting bati ni Terence, kumusta ang 2 araw mo? Mabilis ba ang takbo ng relasyon ninyo ni Ginang Sinclair? Namula ang mukha ni Shenjin at nahihiyang sinabi, hindi, medyo naging abala si Yvonne nitong nakaraang 2 araw. Inaasikaso niya ang mga bagay sa Wantong Chamber of Commerce kasama si Tio Sinclair kaya wala kaming gaanong oras na magkasama. 5,907. Gusto pa rin niyang tuklasin ang pinakahilagang isla kasama si Yvonne ng mag-isa, pero kinakabahan na siya sa pagkain, lalo na sa paggala-gala. Kakausapin ko si Chairman Sinclair mamaya, hindi niya maaaring ipagpaliban ang date ninyo kahit gaano pa siya kabisi. Ngumiti si Terence. Talaga? Kung ganoon, iiwan ko na sa iyo, boss. Hindi talaga magalang si Shenjin. Pinalo pa niya ang ahas gamit ang patpat. Gaya ng inaasahan, ang mga lalaking umiibig ay hindi maaasahan. Hindi niya sana ginawa ang ganoong bagay noon. Pagkatapos ng kwentuhan, kumuha si Shenjin ng isang jade token at iniabot ito kay Terence, boss, ipinadala ito ni Kapitan Mike. Sabi niya, ito raw ay isang identity card para sa pribadong trade fair na gaganapin sa pinakahilagang isla sa susunod na 2 araw. Katulad ito ng nakita natin sa barko noong nakaraan. Kung interesado kayo, pwede kayong pumunta at tingnan ito. Ang oras at lugar ay nasa Jade Card. Kinuha ito ni Terence at tiningnan, may ilang maliliit na salita rito. Ang identity card na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na lumahok sa 3 maliliit na kombensyon sa pangangalakal, at ang pinakahuli ay ngayong hapon. Malapit na ang oras. Pupunta ka ba sa trade fair mamayang hapon? Iwinagayway ni Terence ang Jade Card kay Shenjin at casual na nagtanong. Ang identity card na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na magdala ng isang tao. Nag-isip sandali si Shenjin bago tumango, kung gayon, sundan natin si boss at maranasan natin ito. Ayos lang kung ayaw mong sumama. Natatawang sabi ni Terence. Umaarte naman ang lalaki na parang siya ang dapat magsama sa kanya. Tumawa ng matamlay si Shenjin. Hindi. Boss, huwag mong intindihin ng mali. Gusto ko sanang pumunta, pero iniisip ko kung pupunta si Yvonne. Kung pupunta rin sila, pwede tayong pumunta ng magkasama. Hindi mapigilang mapangiti ni Terence, puno ng pag-iisip ang lalaki tungkol kay Yvonne, at masyado siyang nalason para maligtas. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, lumabas din si Jonas.
Natural lang na ang Five Elements Chamber of Commerce ang may hawak ng identification card para sa trade fair. Gusto niyang imbitahan si Terence na sumama sa kanya, pero dahil meron naman nito si Terence, pwede siyang sumama. Nang dumating ang oras, dumating din sina Jerry at Melvin. Magkakilala na sila ngayon, kaya natural lang na nagkasundo silang sumama. Ang maliit na perya ng kalakalang ito ay inorganisa ng isang magsasaka mula sa silangang kontinente, kaya maraming tao ang pumunta. Tutal, ang mga tao mula sa silangang kontinente ay palaging mayroong maraming magagandang bagay. Pagpasok ni Terence, napagtanto niyang nakita na niya ang organizer dati yung taong nakipagtalo sa kanya, para maging eksakto. Lungsod ng Perez, Ziking. Hindi napigilan ni Shenjin ang sarili na mapangiti matapos makita ang lalaki. Bumulong siya kay Terence, "Boss, hindi ba't yung batang yon yung lokohin natin noon? Dahil nakarating na tayo sa teritoryo niya ngayon, bakit hindi na lang tayo bumalik? Iniisip mong bumalik dahil hindi mo nakita si Yvonne, di ba?" Hindi napigilan ni Terence na pag-alitan siya. Kung alam mo lang ang takot, hindi mo sana siya niloko sa pinakahilagang Chamber of Commerce. Natigilan si Shenjin. "Boss, napakatalino mo. Naunawaan mo pa nga ito. Pero hindi ba't ikaw ang nanloko sa hanggal na batang iyon sa pinakahilagang Chamber of Commerce? Meron ba? Bakit ko naaalala na ikaw pala ang laging nanloloko?" Bahagya nang umiti si Terence at hindi binigyan ng pagkakataon si Shenjin na makipagtalo. Sinenyasan niya itong tumahimik at pumasok sa trading hall. Hindi na lang nakapagsalita si Shenjin. Palaging tama ang amo niya. Sa anumang kaso, ang panluloko sa batang ito ay isang marangal na bagay. Babalik siya at ipagmamalaki ang kabayanihang ginawa niya kay Yvonne. Nakita rin ni Ziking sina Terence at Shenjin sa karamihan, at may bakas ng puot na sumilay sa kanyang mga mata. Kung hindi niya alam na siya ang amo ngayon at wala siyang magagawang hindi nararapat, malamang ay inutusan niya ang mga tao na umatake. "Mga binibini at ginoo, ako si Ziking, ang batang Panginoon ng lungsod ng Perez sa Silangang Lalawigan. Isa rin akong disipulo ng Zixing Academy sa Silangang Lalawigan. Masayang masaya ako na natanggap ko ang inyong karangalan na dumalo sa trade fair na aking inorganisa. Ngayon, opisyal na nating simulan ang kalakalan." Simpleng pambungad na pahayag ni Ziking at inanunsyo ang pagsisimula ng trade fair. Marami siyang inihandang sasabihin, pero nawalan siya ng gana matapos makita sina Terence at Terence. Pagkatapos ng anunsyo, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang unang bagay para palitan. Pagkatapos, humarap siya sa matandang lalaki sa tabi niya at bumulong ng ilang salita. Hindi tumingin ang matanda kina Terence at Shenjin, ngunit malinaw na naramdaman ni Terence ang isang nakatagong spirit sense na dumaan sa kanya. Malinaw na isang opening sect master ang matanda, ngunit sa lakas at teknik, malayo pa rin siya kay Terence. Ngumiti ng malamig si Terence. Nasa umpisa pa lang naman ang lalaking ito, at kung inaakala niyang kaya niya itong talunin ng ganoon lang, kailangan niyang maging handa na mawalan ng lahat ng ngipin. Hindi naman masama ang unang bagay ni Ziking. Ang mga bagay mula sa silangang kontinente ay talagang hinahanap-hanap, at mabilis itong ipinagpalit. Sa katunayan, maaaring i-auction ang bagay na ito, ngunit kahit natatagal ang subasta ng ilang araw, maraming bagay ang maaaring hindi mai-auction sa tamang oras. Kaya naman mayroong napakaliit na trade fair, basta't makukuha ng isang tao ang kanilang kailangan. Ang pangalawang item ay kay Ziking pa rin. Ipinakikilala ito ng kanyang nasasakupan, lahat, pakitingnan po. Ito ay isang hindi kumpletong bersyon ng isang napakahusay na Thunder-type escape technique. Bagamat mayroon lamang itong unang dalawang antas ng mental cultivation method, walang alinlangan na isa ito sa pinakamakapangyarihang escape technique, lalo na para sa mga Thunder-type cultivator. Hanggat natututo kayo ng Thunder Escape Technique, ang tanging bagay na maaaring mas mabilis kaysa sa inyo ay marahil ang maalamat na teleportasyon. Kahit na wala kayong Thunder Spirit Root, maaari nyo pa rin itong cultivate, ngunit ang epekto ay hindi gaanong maganda. Hindi maiwasan ni Terence na maantig sa pagpapakilala. Mayroon siyang paraan ng pag-atake gamit ang elemento ng kidlat, ngunit wala siyang teknik sa pagtakas.
Kung makukuha niya ito, mas magiging malakas siya. Bagamat ang unang 2 tomo lang ang naubos ni Ziking, wala talagang pakialam si Terence. Tutal, hindi pa kumpleto ang creation battle technique na kanyang isinagawa, kaya hindi mahalaga kung hindi pa kumpleto ang lightning escape technique. Sa kasamaang palad, si Ziking ang nakapatay nito, at hindi inisip ni Terence na makukuha niya ito kahit na ipagpalit pa niya ito. Napagpasyahan niyang magpadala na lang ng voice transmission kay Melvin, kapatid na Hong, interesado ako sa teknik na ito ng pag-iwas sa kidlat. Gayunpaman, may kaunting alitan sa pagitan namin ng batang iyon na nagngangalang Ziking, kaya kailangan kitang tulungan na ipagpalit ito. Tumayo si Melvin sa harap ni Terence at hindi man lang lumingon matapos marinig ang boses ni Terence, na parang walang nangyari. Hinintay niyang matapos ang pagpapakilala ng lalaki at ngumiti, ano ang gusto mong ipalit sa lightning movement technique na ito? Tumingin ang lalaking nagpakilala sa kanila kay Melvin at tumango ng nakangiti, ang unang pagpipilian ay isang water escape technique na kapareho ng antas, at ang pangalawang pagpipilian ay isang ice attribute martial skill na kapareho ng antas. Kung wala ka nito, pakisabi kung ano ang maaari mong ihandog at tingnan kung sapat na ito para sa palitan. Bago pa makapagsalita si Melvin, may sumigaw na, hindi kumpleto ang iyong thunder escape technique. Maaari bang hindi kumpleto ang water escape technique o ice attribute martial skill na kapareho ng antas? 5,908. Nanigas ang puso ni Terence. Kung may magtanong nito, ibig sabihin ay may hawak silang isang bagay. Hindi niya alam kung si Melvin ay may kasanayan sa larangang ito. May mga kasanayan si Terence sa elemento ng yelo, ngunit lahat ng mga ito ay mababa ang antas. Hindi ito maihahambing sa pagtakas ng kanyang kalaban sa kidlat. Kung gayon, hindi magiging madali na makuha niya ang kasanayang ito. Umiling ang laki sa entablado. Siyempre, kailangan itong maging kumpleto. Kahit na hindi kumpleto ang aming thunder escape technique, hindi ito mas mababa sa isang kumpletong martial skill na kasing level. Kaya, hindi namin tatanggapin ang kondisyon ng isang hindi kumpleto. Agad na bulungan ang umalangaw-ngaw sa ibaba. Medyo kakaiba ang ideyang gamitin ang isang hindi kumpletong kabanata para palitan ng isang kumpletong teknik sa pagtakas na kapareho ng antas. Walang balak na magpatuloy sa pagsasalita ang taong nagtanong. Hindi inaasahan, may inilabas na maliit na libro si Melvin at sinabing, nagkataon naman na mayroon akong martial skill na parang ice storm. Dapat ay sobra pa iyon para ipalit sa thunder escape technique mo, di ba? Bagyo ng yelo. Nagliwanag ang mga mata ni Ziking, at agad siyang Samira, isa ba itong kumpletong kasanayan sa pakikipaglaban? Kung oo, sumasang-ayon ako sa palitan. Gulat na tumingin kay Melvin ang mga tao sa ibaba ng entablado. Naguluhan ang mga nakakakilala sa kanya. Hindi isang tagapagtanim ng elemento ng kulog si Melvin, at noon pa man ay napakatalino niya. Paano siya nagulo ngayon? Sikat na sikat ang bagyong yelo. Hindi ito mas mababa kaysa sa teknik ng pagtakas ng kulog, lalo na ang hindi kumpletong bersyon ng teknik ng pagtakas ng kulog. Bahagyang ngumiti si Melvin. Siyempre, hindi niya maipaliwanag na ito ang gusto ni Terence. Isa lang itong bagyo ng yelo, ano iyon? Hindi niya madaling makuha ang pabor ni Terence, kaya wala siyang pakialam kung makatanggap pa siya ng ilan. Siyempre, alam iyon ni Terence. Naaalala lang niya ang mabuting intensyon ni Melvin at nababayaran ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Napakahalaga sa kanya ng thunder escape technique, kaya hindi niya pipigilan si Melvin. Siyempre, ang kumpletong bersyon ng Ice Storm. Dahil pumayag ka na, magpalat tayo. Hindi na nagabalang makipagtawaran pa si Melvin. Kung siya ang gustong magpalit, maaaring hiniling niya sa kabilang panig na kumuha ng sapat na spiritual jade para mapunan ang diferensya, ngunit dahil para kay Terence iyon, mas mabuti kung mas mahal. Gusto pa niya na humingi si Ziking ng ilang milyong spiritual jade mula sa kanya. Napuno ng saya ang mukha ni Ziking. Hindi niya inakalang magkakaroon siya ng pagkakataong yumaman ng husto. Nang marinig niyang handa si Melvin na ipagpalit ang buong bersyon ng bagyo ng yelo para sa kanya, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Nang makuha niya ito, hindi na siya makapaghintay na basahin ito.
Hindi agad ibinigay ni Melvin kay Terence matapos makuha ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat. Itinago niya ito at hinintay ang susunod na bagay na ipagpalit ng may kalmadong ekspresyon. Kung kailangan pa rin ito ni Terence, maaari niya itong ipagpatuloy sa pakikipagpalit. May ilang bagay na inihanda si Ziking, ngunit wala siya sa mood na pagtuunan ng pansin ang mga ito. Matapos makuha ang Ice Storm, kontento na siya. Kung hindi niya gusto ang isang Ice-type martial technique, hindi sana siya nakipaglaban kay Shenjin sa pinakahilagang Chamber of Commerce. Sa huli, gumastos siya ng 8 milyong spiritual jade para bumili ng isang ordinaryong martial technique na nagkakahalaga ng 100,000 spiritual jade. Hindi rin man masama ang mga sumunod na produkto, pero hindi masyadong interesado si Terence sa mga ito, kaya ayaw niya itong ibenta. Mabilis na naipagpalit ang lahat ng mga gamit ni Ziking, at ang natira na lang ay para sa mga taong nagpapalitan ng kalakalan. Ayaw ni Terence na makaabala ng 2 tao ng sabay, kaya hiniling niya kay Melvin na pumunta at bumili ng mga pakpak ng multo na kuliglig, habang hinihintay ang mga kondisyon na ibigay ng kabilang panig. Sa kasamaang palad, walang sino man ang kumuha ng mga pakpak ng multo na kuliglig para ipagpalit, kaya sumuko na lamang siya. Pareho silang estudyante ng Western Prosperity Academy, kaya natural lang na sumama si Marlon para suportahan sila, pero dumating din siya ng medyo huli, kaya hindi siya napansin ni Terence noong una. Nang maramdaman niya ang hindi magandang tingin ay saka lang nakita ni Terence ang bata na naglalakad papunta sa tabi ni Ziking. Si Marlon ay may pakpak ng multo na kuliglig, ngunit matapos malaman ang plano ni Bradley, hindi niya ito kukunin ngayon. Sa makatuwid, hindi maaaring ipagpalit si Melvin para sa pakpak ng multo na kuliglig. Natapos ang maliit na trade fair nang sumapit ang gabi, at nakakuha si Terence ng 2 halamang gamot para sa Mystic First Level Elixir. Hindi siya pumunta ng walang dahilan, pero wala rin naman siyang planong pumunta sa 2 pang trade fair. Karamihan sa mga taong pumunta sa pinakahilagang isla ay dumalo na sa trade fair na ito. Halos lahat ng mga bagay na maaaring ipagpalit ay dala na nila, kaya wala nang saysay na patuloy na lumahok sa trade fair. Tungkol naman sa identity card, ibinigay ito ni Terence kay Shenjin, sinabihan itong sumama kay Yvonne sa susunod, kung sakaling may magandang maidudulot doon, kahit papaano ay may makapagbid para dito. Pagkatapos bumalik sa base ng 5 Elements Chamber of Commerce, ibinigay ni Melvin ang hindi kumpletong bersyon ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat kay Terence. Kuya Hong, maraming salamat, ang iyong bagyong yelo. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao ng may pasasalamat. Lil Bro Linford, walang saysay ang pagsasabi ng mga ganyang bagay. Isa lang yan sa mga martial technique na hindi mo magagamit, at pinag-aawayan mo pa yan ng kuya mo. Sabi ni Melvin, nagkunwaring hindi nasisiyahan. Isa lang yan sa mga high-grade martial skills, kaya hindi niya talaga ito sineryoso. Tumawa ng malakas si Terence. Kapatid na Hong, ang ibig kong sabihin ay ang iyong Ice Storm ay isang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Mayroon ka bang katulad nito? Ibigay mo na lang sa akin. Hoy, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Bakit hindi ko nakita na mas makapal pala ang balat mo kaysa sa akin dati? Natigilan si Melvin ng ilang sandali bago siya humagalpak sa tawa. Siyempre, alam niyang nagbibiro lang si Terence. Sulit ang libro kung sinabi iyon ni Terence. Kung talagang gusto itong pagtalunan ni Terence, ibig sabihin lang nito ay isa pa rin siyang tagalaba sa puso ni Terence. Ang paraan ng pagsasalita ni Terence ang eksaktong gusto ni Melvin. Nagkaroon ng magandang ani sina Jonas at Jerry ngayon, kaya natural lang na masaya sila. Naupo ang lahat, nag-usap, nagtawanan, at kumain. Medyo maayos ang kapaligiran. Nang halos matapos na silang kumain, binisita ni Yannick si Terence, at naghiwalay na ng landas sina Melvin at ang iba pa. May ilang araw pa bago magsimula ang subasta, at marami silang oras para magkwentuhan at uminom. Ibinalik ni Terence si Yannick sa kanyang silid at walang pakialam na nagtanong, pinuno ng sekta yon, ang bilis mo akong hanapin. Maaari kayang nag-aalala para sa akin. Hindi ako maglalakas loob, hindi ako maglalakas loob. Master Linford, huwag mo sanang intindihin ng mali.
Nagmamadaling ikinumpas ni Cloud Sky ang kanyang kamay at nagpaliwanag ng may mapagkumbabang ngiti, nakita ko lang si Master Linford na pabalik mula sa isang trade fair at naisip kung dapat ko siyang bisitahin. Gusto ko lang magtanong tungkol sa mga kasanayan sa alchemy ni Master Linford. Sabi ko ibibigay ko sa iyo ang tableta bago magsimula ang subasta. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo itong bawiin, medyo naiinis na sabi ni Terence. Natapos na niya ang paggawa ng mga tableta, pero ayaw niyang ibigay ang mga ito kay Yannick ng ganoon kaga. Aabutin ng hindi bababa sa 2 araw bago maging normal ang lahat. 5,909. Tungkol naman sa pagbawi ng mga bagay-bagay, kalokohan iyon. Nabuo na ang mga tableta, kaya ano pa ang natira? Mga latak na gamot. Muling kumaway si Yannick ng malakas at sinabing, hindi. Master Linford, huwag mo sanang intindihin ng mali. Noong sinabi ko ang tungkol sa pagpino ng mga tableta, ang ibig kong sabihin ay narinig ng kaibigan ko na hinahanap ko si Master Linford para magpino ng mga tableta para sa akin. Kaya, hiniling niya sa akin na tanungin ako kung maaari kong hilingin kay Master Linford na tumulong sa pagpino ng mga tableta para sa akin. Sinabi ko sa kanya na nabanggit ko na ito noong nakaraan, ngunit paulit-ulit pa rin siyang humingi ng tulong sa akin. Hindi ko siya binigyan ng mukha, kaya tanging tulong lang ang natanggap ko para kay Master Linford. Kumunat ang noo ni Terence. Sabi ko naman sa'yo, pag-uusapan natin to pagkatapos mong gamitin ang elixir mo. Kung gusto mo talaga ng malinaw na sagot, sasabihin ko sa'yo na bago magsimula ang auction, hindi na ako tatanggap ng ibang request maliban sa elixir na ipinangako ko sa'yo. Tuwang-tuwa si Yannick ang sagot ni Terence ang eksaktong gusto niyang marinig. Nagpakita siya ng panghihinayang sa mukha, sayang naman. Pero wala nang ibang paraan. Ang kalusugan ni Master Linford ang pinakamahalaga. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Aalis na ako at tatanggihan ang kaibigan ko. Pasensya na sa abala ko sa iyo ngayon. Aalis na ako. Dahil doon, tumayo si Yannick, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at yumuko bago lumabas ng silid. Hindi tumayo si Terence para paalisan siya sa pagkakataong ito, nakakunot ang noo habang pinapanood ang pag-alis ni Yannick. Hindi niya ito naramdaman noong nakaraan, pero kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Kakaiba talaga itong si Yannick, pumunta rito para lang magtanong kung pwede siyang gumawa ng elixir para sa isang tao. Karaniwan, dahil nandito siya, kahit papaano ay inaalala niya ang pag-usad ng kanyang mga gamot, tama ba? Natatakot ba siyang masaktan si Terence? Kung ganoon nga, hindi na dapat siya pumunta rito, tama ba? Matapos itong pag-isipan, nagpa siya si Terence na huwag na lang siyang pansinin. Gusto niyang pag-aralan ang teknik ng paggalaw ng kidlat sa kanyang libreng oras. Malaki ang utang na loob niya kay Melvin, kaya umaasa siyang hindi siya bibigwin nito. Ang unang antas ng teknik ng pagtakas mula sa kidlat, ang katawan ng kidlat. Para maisigawa ang unang antas ng Thunder Escape Technique, kailangang may kulog at kidlat. Sa madaling salita, kailangan gamitin ang kapangyarihan ni Thunder para maisigawa ang escape technique. Kung tungkol sa kung gaano kalayo makakatakas ang gumagamit, depende ito sa kung gaano karaming kapangyarihan ni Thunder ang maaaring hiramin ng gumagamit. Kung ibang tao iyon, ang unang antas ng teknik sa pagtakas mula sa kidlat ay magiging isang walang silbi na kasanayan. Para magamit ito, kailangan ng kidlat. Sino ang hihiram ng kidlat sa kanilang bahay araw-araw? Gayunpaman, wala itong problema kay Terence. Kaya pa nga niyang gumawa ng parusang kidlat, kaya ano ang problema sa kidlat para sa unang antas ng pagtakas mula sa kidlat? Pagkaraan ng maikling panahon, ganap nang napag-aralan ni Terence ang unang antas ng teknik ng paggalaw ng kidlat, ang pisikal na katawan ng teknik ng paggalaw ng kidlat. Kahit na makakita siya ng isang taong gumagamit ng teknik ng paggalaw ng kidlat, malaki ang posibilidad na kopyahin niya ito, at mas madali itong matutunan gamit ang tunay na bersyon. Kasabay ng isang biglaang arko ng kidlat, nawala ang katawan ni Terence at muling lumitaw sa kabilang panig ng arko. 3 hanggang 4 na metro lang ang layo niya, pero ang bilis ay parang teleportasyon. Napakabilis. Maging si Terence ay natigilan sandali bago siya labis na natuwa. Ang teknik na ito ng paggalaw ng kidlat ay talagang makapangyarihan.
Kung siya ay nasa isang labanan, hindi ba siya makakapagpakita sa anumang lokasyon na gusto niya? Ang isang hakbang ng langit at lupa na natutunan niya mula sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban at ang tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon ay may katulad na epekto, ngunit alam ni Terence na ang mga kasanayang iyon ay isang panangga lamang. Kung makakatagpo siya ng isang tunay na master, maaaring makita siya o kaya'y ma-attack, ngunit ang pagtakas gamit ang kidlat ay ibang-iba. Gaano kalakas ang kailangan ng isang practitioner para mahabol ang bilis na parang teleportasyon? Lalo na't gumamit si Terence ng malawak na saklaw na kasanayan tulad ng paglibing gamit ang kidlat, sino ang makakahanap sa kanya? Ang tanging panghihinayang lang ay hindi naman lubusang hindi matunten ang unang antas ng katawan ng kidlat. Ginagamit lamang niya ang trajectory ng kidlat para gumalaw, kaya ang direksyon ay pareho ng kidlat. Matutukoy nga ni Terence ang target ng kidlat nang umatake siya, ngunit hindi niya ito mababago pagkatapos gamitin ang escape technique. Kung may makakakita kung saan siya aatake, magkakaroon sila ng pagkakataong ipagtanggol ito kahit gaano pa kabilis ang lightning escape technique. Ang mabuti na lang ay hindi pa kumpleto ang kidlat na galaw ni Terence, pero nasa kanya pa rin ang ikalawang yugto ng teknik na nabigay daan sa kanya upang kontrolin ang kidlat gamit ang kanyang katawan. Masasabing napupunan ng pangalawang patong ang nawawalang bahagi ng unang patong na nagpapahintulot kay Terence na baguhin ang direksyon ng kidlat ayon sa gusto niya. Siyempre, hindi gaanong mataas ang posibilidad na mabago ito dahil ang enerhiya ng kidlat ay hindi maaaring mapanatili ng matagal, ito ay mawawala sa isang kisap mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasanay, napagtagumpayan ni Terence ang pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat gamit ang kanyang katawan. Isang arko ng kidlat ang muling lumitaw sa silid, ngunit sa pagkakataong ito, matapos mawala si Terence, ang arko ng kidlat ay 2 beses na nagbago ng direksyon bago tuluyang nawala. Ipinakita ni Terence ang kanyang sarili at hindi niya napigil ang ikuyom ang kanyang kamao at iwagayway ito. Tagumpay. Kahit na ang hindi kumpletong teknik ng pagtakas mula sa kidlat ay mayroon lamang 2 antas ng mga pamamaraan ng mental cultivation, sapat na ito para sa kanya. Sa simula, kayanan niyang hamanin ang mga nasa mas matataas na antas. Ngayong mayroon na siyang Thunder Escape Technique, mas lalo siyang naging kumpiyansa. Kahit na makatagpo siya ng isang taong hindi niya kayang talunin, maaari pa rin siyang makatakas kung gugustuhin niya. Ang pinakamalaking gamit ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat ay hindi ang pag-teleport sa isang labanan, kundi ang paglalakbay ng diretso. Kung gagamitin niya ang natural na kidlat sa kalangitan, hindi magiging mahirap ang maglakbay ng 1,000 milya sa isang iglap. Hindi pa sapat ang lakas ni Terence noon, at ang mga arko ng kidlat na nilikha niya ay maaari lamang sumaklaw sa 100 metro. Kung gagamitin niya ito upang matakas, hindi marami ang makakahabol sa kanya. Malapit nang magdiwang si Terence nang magsalita ang Molditang nasa Jade Space, "Bata, napakaswerte mo na nakuha mo ang lightning movement technique. Kahit 2 level lang yan, napakabihira pa rin. Senior Ghost, lumabas ka na mula sa pag-iisa. Marami ka bang natutuhan mula sa iyong closed door cultivation?" Ngumiti si Terence, na may kaaya-ayang pagkagulat. "Ayos lang. Sa kasamaang palad, ang pampawi ng kaluluwa ay walang silbi sa akin sa ngayon. Maghihintay ako hanggang sa makuha mo ang kahoy na nagpapalusog ng kaluluwa at hahayaan ko ang matandang ito na alagaan ito." Ang nakakatakot na bagay ay parang nasa magandang mood siya. Tila maganda ang epekto ng kanyang saradong cultivation sa pagkakataong ito. "Huwag kang mag-alala, siguradong makukuha ko ang Soul Racing Tree. Hindi na tayo nagkukulang sa Spirit Jade ngayon." Parang novorish ang tono ni Terence, pero mabilis niyang binago ang usapan at nagtanong tungkol sa Lightning Escape Technique. "Senior, alam mo ba ang Lightning Movement Technique, di ba? May mga susunod pa bang level?" Hindi ko alam." Diretsyong sagot ng malademonyo, "Hindi ko alam ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, kaya sa tingin mo ba ay mayroon na akong paraan ng mental cultivation pagkatapos noon? Maaari kayang maiintindihan ito ng sinumang nakakaalam ng pangalan ng teknik ng paggalaw gamit ang kidlat." Hindi alam ni Terence ang sasabihin ng mga bagay ay mga bagay, tutal, hindi naman sila omniscient.
Ang tanging masasabi niya lang ay, kung gayon, alam mo ba kung ilang level ang mayroon sa lightning escape technique? Kahit walang partikular na teknik sa puso, alam niya kung gaano siya karami ang kulang. At least may direksyon siyang dapat pagsikapan. 5,910. Tumawa ang malademonyo. Hindi ko na masyadong matindaan kung ilang antas ang mayroon, pero ang ikatlong antas ay dapat na pinagsasama ang katawan at kidlat, at ang ikaapat na antas ay dapat na pinagsasama ang katawan at kidlat. Kung tungkol naman sa kung mayroon pang mga antas pagkatapos noon, aba. Hindi ko na matindaan. Natawa si Terence sa sarili. Ano ang ibig sabihin nito na hindi nito maalala? Halatang hindi nito alam. Ayaw niyang ibunyag ang bagay na iyon, kaya inisip niya ang impormasyong nakuha niya mula rito. Kidlat kasama ang katawan, kidlat kasama ang katawan. Bagamat wala na ang oras ayon para sa ikatlo at ikaapat na antas, halos nahulaan na niya ang direksyon ng kanyang hinaharap na pag-unlad mula sa pangalan. Ang mga taktika ni Terence sa pakikipaglaban sa langit at ang kanyang makapangyarihang tunay na chi ay mahusay sa pangongopya ng mga kasanayan ng ibang tao, at ang kanyang kakayahang magbawas ay hindi na kailangang sabihin pa. Kapag mayroon na siyang direksyon, maaaring hindi na niya kailanganin ang chant sa likuran, maaari na siyang lumikha ng sarili niyang angkop na sining para sa mga practitioner upang maperpekto ang teknik ng pagtakas mula sa kidlat. Senior Ghost, mabuti na nandito ka. Pakiramdam ko ay marami akong natutunan sa pakikinig lang sa pagmamayabang mo. Sabi ni Terence na puno ng emosyon ang mukha. Ito ang totoo, kung may mga multo lang sa sinaunang mundo ng martial arts, mas magiging madali sana para sa kanya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, batang to? Malungkot na sabi ng lalaki. Kailan ako nagyabang? Kalokohan talaga to. Senior Ghost, hindi ka nakapokus sa tamang bagay. Hindi ba dapat ay naiiyak kapag katapos mong marinig ang unang bahagi? Tumawa si Terence. Hindi naman masamang magsalita at tumawa tungkol sa mga bagay na ito kapag maganda ang kanyang mood. Kung kaya ko namang lumuha, bakit pa kita kakailanganin, munting batang to? Hindi napigilan ng sumpa ang sarili na magmura. Habang lumalakas si Terence araw-araw, nakakatuwa rin ang paggaling ng kanyang katawan. Marahil ay hindi imposibleng buuin muli ang isang katawan. Kung pag-uusapan ng mood, mas maganda pa siya kaysa kay Terence. Habang nag-uusap ang dalawa ng walang katuturan, nagulat si Shenjin mula sa labas ng pinto, "Boss, may naghahanap sa iyo. May importante raw siyang sasabihin sa iyo." Ginamit ni Terence ang kanyang pandama sa espiritu upang suriin ang lugar. Mayroon ngang isang dalaga sa pasukan, malamang ito ang taong hinahanap ni Shenjin, ngunit hindi alam ni Terence kung sino ito. Anong mahalagang bagay ang mayroon siya? Kung hindi siya maganda ang mood, hindi niya sana guguluhin ang dalagang ito. Sa ngayon, hindi mahalaga kung may importante itong sasabihin sa kanya. Papasukin mo siya. Sabi ni Terence habang binubuksan ang pinto at naglakad papunta sa sala. Hindi magiging komportable kung may makikita kang babae sa kwarto. Mabilis na pumasok ang babae at magalang na bumati nang makita niya si Terence. Binati ni Lina Hans, ang kanang tagapangalaga ng sekta ni Nakjima Tekashi, si Master Linford. Kaya pala si Hans, tagapagtanggol. Umupo ka muna at mag-usap. Magalang na tumango si Terence at inilahad ang kamay para makaupo siya. Isa na naman itong maliit na sekta na hindi pa niya naririnig noon, pero hindi siya maaaring maging bastos dahil isa lamang itong panauhin. Salamat, Master Linford. Malumanay nang ngumiti si Lina at umupo ng maayos sa ilalim ni Terence. Magalang niyang sinabi, "Bumisita ako kay Master Linford ng gabing-gabi dahil may hihingin akong pabor sa iyo." Tumaas ang kilay ni Terence, may kakaibang pakiramdam na bumuhos sa kanyang puso. Bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Ngumiti si Terence bago pa man makapagpatuloy si Lina, hindi naman siguro ang sinasabing mahalagang bagay ni Protector Hans ay ang paghahanap mo nitong si Linford para magpino ng mga table tasks, di ba? Bahagyang natigilan si Lina. Pagkatapos ay matamis niyang sinabi, ang mga mata ni Master Linford ay talagang matalas. Gusto kong humingi ng tulong kay Master Linford na pinuhin ang isang pagen ng mga tableta.
Dahil nakita ko ang kalidad ng mga tableta na ginawa ni Master Linford sa barko, sa wakas ay natipon ko na ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot na kailangan ko sa nakalipas na 2 araw. Tungkol naman sa halaga ng tableta, pakisabi ang iyong presyo, Master Linford. Bagamat maliit na sekta ang kabanata ng 100 bulaklak, mayroon kaming ilang ipon pagdating sa espiritual na jade. Bahagyang ngumiti si Terence. Protector Hans, huli ka na. Nangako na akong magtitimpla ng mga table tasks para sa iba. Bago magsimula ang subasta, hindi ako magtitimpla ng mga table tasks para sa iba. Kung makapaghintay ka, maaari kang pumunta sa Heavenly Elixir Pavilion para hanapin ako pagbalik mo sa gitnang isla. Kung hindi ka na makapaghintay, maaari kang pumunta kay Grandmaster Ramley ng Alchemy Hall at subukan. Siyempre, maaari ka ring sumali sa subasta. Magkakaroon ako ng pagkakataong magtimpla ng mga table tasks sa pinakahilagang isla. Hanggat manalo ka sa subasta, magagawa mo ito bago matapos ang subasta. Tiyak na mapapaganda ko ang mga table tasks para sa iyo. Hindi maitago ni Lina Hans ang kanyang pagkadismaya. Umiling siya at sinabing, huli na ang lahat. Sana makuha ko ang mga tabletang kailangan ko bago magsimula ang subasta. Master Linford, maaari po ba kayong gumawa ng exception at tulungan muna akong ayusin ang mga tableta? Pwede pong pag-usapan ang gastos. Gaano kalaki ang naibayad ni Jade, ang dating taong humingi sa inyo ng tulong? Doble ang maibabayad ng ating 100 flower chapter. Dumilim ang mukha ni Terence nang malamig siyang sumagot, Protector Hans, sa tingin mo ba ay gagawa ako ng isang bagay na taksil para sa kapakanan ng iyong espiritual na Jade? Master Linford, patawarin mo po ako. Nagkamali po si Liangse ng salita. Mabilis na tumayo si Lina at yumuko bilang paghingi ng tawad, alam mo namang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko lang pinag-isipang mabuti at may nasabi akong mali. Sana ay hindi magalit si Master Linford. Humikab ng mahina si Terence, huwag mo nang banggitin pa yan. Bumalik ka na, Guardian Hans. Kung gusto mong pagandahin ang mga gamot, isaalang-alang mo ang mga nauna kong mungkahi. Hindi kita papayagang umalis. Napangiti ng mapait si Lina, Master Linford, wala na ba talagang lugar para sa diskusyon? Hindi ko inaasahan na pupunta ka muna para sa amin. Kahit na libre ka pagkatapos mong makumplito ang kahilingan ng taong iyon, handa kaming bayaran ka ng 3 beses sa presyo sa merkado. Iniisip ko kung isasaalang-alang ito ni Master Linford. Kung bago pa dumating si Yannick, sana ay pumayag na si Terence sa ganitong magagandang kondisyon, ngunit sinundan siya ni Lina hindi nagtagal pagkaalis ni Yannick. Una, nahirapan si Terence na pumayag kay Lina matapos tanggihan si Yannick, at pangalawa, kakaiba ang lahat ng ito. Ayaw niyang sumunod sa ritmo ng iba bago niya malaman ang dahilan. Protector Hans, huwag ka nang magsalita pa. Umalis ka na. Matigas ang ugali ni Terence, hindi siya papayag kahit anong mangyari. Walang magawang umalis si Lina. Hindi alam ni Terence kung talagang nagsisisi siya o hindi. Bakit hindi ka pumayag na pagandahin ang mga gamot para sa kanya? Ang ganitong uri ng benepisyo ay inihahatid sa kanyang pintuan, bakit hindi mo inumin? Pagkaalis ni Lina, sinabi ng nakakatakot na nilalang na may kakaibang tawa. Umiling si Terence, medyo kakaiba ito. Senior Ghost, sa tingin mo ba ay kailangan pang gumasto si Lina Hans ng 3 beses sa presyo sa merkado para makagawa ng isang tableta? Kahit ay auction niya ito, baka hindi niya mabawi ang nawala sa pill refining fee na ito, tama ba? Imposibleng malaman niya ang kalidad ng tabletang pinino ko, kaya hindi nakakaiba kahit na bumagsak ito. Kung ako iyon, tiyak na hindi ko gagawin ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.